pwede ba natin pagpapalit-palitin yung laman niya? Pwede ba nating i-recycle yung galing dito? Pwede ba nating pang-supply dito? Yung galing dito, pwede ba nating pang-supply dito? Try natin. Okay, gagamitin kasi natin na pang-test ay yung power station para safe tayo. Okay. Buksan natin ito guys, yung isa dito kasi pares lang naman yung laman. Malamang yung mas maliit, mas mahina. Okay, pero ang laman nito ay yung ganitong klaseng power supply. Susubukan kasi natin guys kung ano yung limit nito. Ito yung adjustable na power supply niya. Tapos auto volt. Ewan kung adjustable yung kanyang load sa kanyang output. Kung nagbawas tayo ng LED, busted yung isa tapos ginamper natin. Kung hindi ba, madaling mapunde. Okay? Ganito siya buksan. Pero ingat-ingat kayo guys ha. Delikado ito. Pagtsagaan lang natin, bubuksan yan. Naka-epoxy kasi yan eh. O kaya silicone yung pandikit niya. So ganyan. Tapos pag nagano na natin, parisign na natin siya kasi madali nang matanggal. Baka mamaya madisgrasya pa tayo. Okay? Ayan o. Tapos, kung ibabalik natin, di syempre, didikitan na natin siya ng stick glue. Ay, stick glue. Matutunaw yon. Yung ano, yung shoe glue. O kaya super glue. Okay, ganun lang. So, i-try muna natin siya para sigurado tayo. Okay? Lagay natin dito. Test natin. So, hindi pa to sira guys. Bagong-bago pa to ha. Mas maganda kasi mas safe tayo. Power station yung gagamitin natin. Boom. Yun o. Malakas. Meron siyang plastic na reflector. Okay. Dati kasi yung mga ganitong klaseng mga ilaw noon, meron siyang parang breather dito. Yung pasukan ng hangin. Dito. Meron dito. Ayan, kung hindi dito, mga dito yung pasukan ng hangin. Kaya lang ang problema kasi yung ganon, pinapasok siya ng mga ano, yung mga lumilipad. Tapos pagtagal nandito na iipon. So, ang kinaganda nito, wala na kasi nga fully sealed siya. Ayan. Yung init naman niya ay nakadikit dito. Yan, meron siyang heatsink dito nakadikit. Yung init dito na lalabas. Ayan, dito may init siya. Normal lang yon. Sinabi nila, lapisan lang daw. So, pwede na siyang gamitin. So, ito, ang connection nito guys ay naka-series yata. So, ikon natin, i-sure natin kung naka-series nga. Series, in series. Okay, naka-series nga. So, ngayon, tanggalin natin. Mahirap siya tanggalin. Kahit na-experiment lang to, kahit paano, dapat safety tayo. Yun o. Try natin kung gagana pa siya or hindi. Ayun. Bawas na siya ng isa. Bawasan pa natin ng isa. Tanggalin natin ng isa. Mas maganda damihan na natin para diretso tayo. Kasi marami pa tayong itetest na iba. Pakyawin na natin yung 1, 2, 3, 4, 5. 5 LED kung gagana pa siya. Kung mapupundi na yung iba. Kasi kung ganon, tumaas na yung resistance. Ibig sabihin, mapupundi na yung iba. Dagdagan pa natin. 6 na yung babawas natin. Okay. So, napalakas yata yung bawas ko sa isa kanina. Medyo sumama yung kanyang trace. Okay, so ihinang natin siya. Ingat-ingat tayo, baka umaandar. Kadalasan lang kasi ang napupundi ay 1, 2, 3. Pero yung lahat siguro yung nakidnap na yon. Okay, so subukan natin. Ayun.
Umilaw pa rin siya kahit na marami ng punde. Okay? So pwede pa rin kahit na ilan na yung LED niya. Pero yung yung lifespan niya kasi nga halos kalahati na yata yung LED na natanggal at na-short na natin yung iba ay syempre mas prone na siya sa init. So ngayon tatanggalin natin siya, titingnan natin yung laman sa loob, kung ano yung laman or yung pyesa niya sa loob. Mainit siya kasi yung paghinag ko kanina mainit. Okay, so tanggalin natin ganyan. Okay. Yun Hindi kasi ito guys na direct na 220. Meron pa siyang power supply na yun yung nagsusupply dito. Nagre-regulate ng DC. Yun lang, ayaw matanggal. Ayaw. So, pupersay na natin. Kasi meron siyang lock dito. Nakalock sa gilid. Ayun. Nakalock siya. So, bago nila sinalpak yan, pwede yata. Dito, subukan natin. Nakalock din kahit sa plastic. Nakalock yung heatsink. Nakalock din yung kanyang plastic frame. So, hindi natin siya matatanggal na sa santong usapan. Tatanggal natin siya sa santong paspasan. Ayan So, ayan guys, yung kanyang power supply sa loob. Yun Okay, tingnan natin yung laman sa loob. So, dito, meron siyang meron siyang fuse resistor. Ang laman po nito ay resistor. Yan yung fuse niya. Tingnan natin baka may laman yung kanyang capacitor. Madededo tayo. Di naman, masakit lang. Okay, ang value niya guys ay 3.3. Yung resistor. Merong value dito. May nakalagay 3.3. Okay, meron siyang fuse resistor. Okay. Tapos meron siyang capacitor. Meron siyang chip or IC. Ayan. Tapos, meron siyang diode, resistor para sa kanyang bleeder. Kung sakaling open na, at least kahit paano, may kakain sa kuryenteng laman ng capacitor. Ilan yung value niya? 400 volt, 1 microfarad. So, mataas. Tapos, itong isa, 400 volt, 6.8 microfarad. So, masakit-sakit din yan. Okay, ito yung kanyang wala siyang number. Meron siyang number. Ayan, kung sakasakali, pwede ka magpalit. Pero mas maganda talaga magpalit ka na. Tapos meron siyang resistor dito na maliliit. Malamang sa kanyang starting or sa kanyang current sense. Kasi sa pagkaalam ko nito, kung wala na siyang ma-sense na current dito or load dito sa kanyang output, automatic na hindi na siya andar. Okay. Ayan. Puro SMD na yung ginamit. Maliban dito. Ayan. THT. So, parehas sila dito. Yung unang binaklas ko na LED light bulb. So, mas maliit siya. Yung unang binuksan ko, mas maliit din. So, habang lumalaki yung ilaw, lumalaki din yung yung board niya. Yan So, halos parehas sila. Parehas din lang sila. Ito, nasa 400 volt, 1 microfarad. Tapos yung maliit, ay malaki, yung isa, 400 volt, 3.3 microfarad. Tapos meron din siyang fuse resistor. Okay. Meron siyang bleeder. Halos parehas na parehas sila, Okay, so ngayon susubukan natin kung ano pa yung pwede nating gawin dito. Pwede pa siyang gamitin sa ibang mga LED device. So, i-try natin. So, ito yung susubukan natin kung pwedeng gamitan or gamitin dito sa power supply ng ganitong mga ilaw. Okay? So, i-on natin yung power station na si Thunderbox
220 po yung lumalabas dyan, ha. Baka sabihin nyo po, dinadaya ko. Okay. Pakita lang natin. Yan. 227 volt AC. Okay, so i-try natin kung kaya niyang pailawin sa ganito. Ingat-ingat. Malamang baliktad. Hoy, ayun. Kaya niya. Oh, kayang-kaya. Diba? So, subukan natin siyang tanggalin. Yan. Tanggalin natin siya kung may natitirang kuryente. Ayun o, merong laman. May natitira. Okay? So, dito siya galing. Okay. Wala din ako idea guys kung kaya niya or hindi. Testing lang natin. Malay nyo, kaya niya. Di pwede nating pakinabangan. Okay? Baliktad. Dito yung positive. Tingnan natin kung may sasabog. Abo. Ayun o. Ayun. Hirap nga lang siya guys. Ganito kasi. Hirap siya kasi yung connection ng mga LED dito ay nakaparallel. So lahat yan nakaparallel. So ilan yung lumalabas? Positive dito pala. Ilan yung lumalabas sa open circuit? Nasa 324 DC. So napakataas. Ingat, ingat. Okay, so subukan natin. Yun. Okay, yan po si Thunderbox. Sa mga gustong mag-avail ng ganitong klaseng power station, napaka-portable na maliit lang siya. Okay, so yan siya guys, oh. Lakas, oh. So, pwede natin gamitin dito sa studio. Next time ulit, paalam mo na, keep safe, mga kalikot.